Mabuhay mga kaalamat! Alam nyo ba na bago pa naging sobrang progresibo at modernong rehiyon ang Davao ngayon? Grabe, dumaan muna yan sa napakakulay na yugto ng kasaysayan. Mga kwento at alamat na galing pa talaga sa mga ninuno natin. Kaya ngayon, sa ating masusing pagsusuri, babalik tayo sa nakaraan ng timog na bahagi ng Mindanao. Handa na ba kayong madiskubre kung paano nagsimula ang lahat ng ito? Tara na! Alam naman natin na sa lupaing ito matatagpuan ng pinakamataas na bundok sa Pilipinas, tama? Walang iba kundi ang Mount Apo. Pero naisip nyo ba kung bakit nga ba Davao del Sur ang itinawag sa lalawigang ito? Ano ba talaga yung misteryong nakatago sa mismong salitang Davao? Kasi 'di ba nakakapukaw talaga siya ng interes? Kaya simulan na natin. Unang bahagi, misteryo ng pangalang Davao at ang kultural na pinagmulan nito. Bago tayo mamangha sa mga modernong syudad nila na yon, kailangan muna nating himayin kung saan ba ito nag-umpisa. Maraming teoryang lumabas dyan, pero ang pinakatinatanggap ng mga eksperto ay magdadala sa atin sa mga pampang ng napakalaking ilog ng Davao. Oo, bago pa man dumating ang mga dayuhan, dito sa tabi ng tubig nagsimulang magtayo ng mga komunidad ang ating mga sinaunang katutubo. Dito na papasok ang ating ikalawang bahagi, 3 tribo, 1 ilog, ang kwento ng mga unang nanirahan. Alam nyo ba, ang mga pampang ng ilog na yon, naging tahanan yan ng 3 magkakaibang grupo ng mga katutubo. At ang nakakatuwa rito, may kanya-kanya silang tawag sa ilog. Para sa mga Bagobo, ang tawag nila rito ay Dabo. Tapos sa mga Guyanga naman, Davao. At para sa mga taga-Bawa, Dabo. Pansinin nyo, kapag pinakinggan mo, halos magkakatunog silang lahat, di ba? Dito natin unti-unting nakikita yung parang piraso ng puzzle kung paano nabuo yung salitang Davao na ginagamit natin ngayon. Tapos, lumapas ang panahon, dumating ang mga mananakop na Kastila. Siyempre, dahil ibang lengguwahe nila, medyo nahirapan silang bigkasin at intindihin yung 3 magkakaibang version na yon. Kaya anong ginawa nila? Pinagsama-sama at pinasimple nila ang Dabu, Davao at Dabu para maging isang salita na lang na mas madali para sa kanila. At tama ang iniisip nyo, tinawag nila itong Davao. Ngayon, pumunta naman tayo sa ikatlong bahagi, ang kahulugan ng apoy at ang pag-alam sa malalim na kahulugan ng salitang ito. Baka itanong nyo, ano nga ba talaga ang literal na ibig sabihin ng mga sinaunang salitang yon? May 2 kahulugan na lumilitaw dito na talagang mapapaisip ka. Una, yung daba-daba, madalas siyang iugnay sa apoy kasi daw noong unang panahon, gumagawa ng mga ritual yung mga katutubo sa paligid ng ilog gamit yung mga naglalagalablab na sulo. Kaya naman pala, nakilala yung lugar bilang lupain ng apoy. Ikalawa naman, may nagsasabi na ang W ay nangangahulugang isang lugar na lagpas sa mataas na lupain. Isang napakaklinaw na pagtutuyan sa lokasyon nila sa mismong paanan ng nag-iisang Mount Apo. Grabe, 'di ba? Napakayaman ng kwento. Susunod naman ang ating ika-4 na bahagi, ang pagkakahati ng lalawigan o ang evolusyong politikal nito. Mula sa pagiging isang sinaunang lupain ng mga tribo, paano ba siya naging probinsya tulad ng nakikita natin ngayon? Alam nyo ba na noong panahon ng Kastila, saglit na pinalitan ng pangalan ng Davao at ginawang Nueva Guipuzcoa? Oo, totoo yan. Pagpupugay sana ito ng gobernador na si Joseph Oyanguren sa probinsya niya sa Espanya. Pero teka lang, hindi rin niya nagtagal at ibinalik agad sa Davao. Hanggang sa lumago ng husto ang ekonomiya at dumami ang tao, hanggang umabot tayo sa isang napakahalagang petsa, May 8, 1967. At sa puntong yan, kailangan nating tandaan ang numerong ito, 3. Dahil sa sobrang laki ng orihinal na probinsya ng Davao, literal na hindi na siya kayang pamahalaan ng maayos bilang iisang unit lang. Kinilangan na siyang hatiin para mas maging mabilis at maayos ang serbisyo sa lahat ng mamamayan. At ayun na nga, dahil sa Republic Act No. 4867 na naipasa noong May 8, 1967, nabuo ang 3 bagong probinsya. Heto na yung Davao del Norte, Davao Oriental, at syempre, ang bida ng ating pagsusuri ngayon, ang Davao del Sur, kung saan ang Vigo City ang naging kabisera. Dito talaga formal na naitatag ang political na pagkakakilanlan ng probinsya. Isingit ko lang ng mabilis para sa mga nagtatanong, bakit nga ba may Del Sur? Ang Del Sur ay salitang Kastila na ang ibig sabihin ay ng timog. Kaya sa madaling salita, sinasabi lang niyan na ang Davao del Sur ay yung timog na bahagi ng orihinal na higanting probinsya ng Davao.
Simpleng-simple, di ba? At heto ang isang napakagandang dagdag kaalaman na madalas ikalito ng marami. Noong una, yung sikat na Davao City, kasama at nasa ilalim pa yan ng pamamahala ng Davao del Sur. Magkasama talaga sila dati. Pero dahil sa bilis ng pag-unlad ng Davao City, kinilala ito bilang isang highly urbanized city. Ibig sabihin niyan, naging independent na siya at may sarili ng pamamahalan na hiwalay sa probinsya ng Davao del Sur. Dito na tayo papasok sa ating ikalimang bahagi, pamana ng mga ninuno at ang buhay na kultura ng lalawigan. Kasi 'di ba, higit pa sa mga mapa at politika, may totoong kaluluwa ang Davao del Sur. Kapag narinig nyo ang probinsyang ito, pakiusap, wag lang puro modernong gusali o masarap na durian ang isipin nyo. Buhay na buhay pa rin dito ang mga tribong Manobo at Bagobo. Nandyan pa rin yung tradisyonal na paghahabi nila ng inabal, isang napakagandang tela na ginagawa ng mga Bagobo taga-Bawa. At syempre ang patuloy na paggalang nila sa bundok Apo na itinuturing nilang napakasagradong lupain. May isang sikat na kasabihan nga rito na tumatak sa akin, ang mga katutubong tribo ang tunay na nagbigay ng kaluluwa sa pangalang Davao. At totoo naman talaga, di ba? Ang mga inapo ng mga mismong tao na unang bumigkas ng Davao, Dabo at Davao, libo-libong taon nang nakaraan, sila pa rin ang nagpapatibok ng puso ng lalawigan hanggang ngayon. Mula sa simpleng pangalan ng ilog, naging simbolo ito ng isang buong rehiyon. At dyan po nagtatapos ang ating pagsusuri. Sana ay mas lumawak ang pag-unawa at pagpapahalaga ninyo sa makulay na kasaysayan ng Davao del Sur. Ngayon, bago tayo maghiwalay, may tanong ako para sa inyo. Kayo ang mga kaalamat, lalo na yung mga taga Davao del Sur at Digos City dyan na nanonood ngayon, ano ba ang paborito ninyong kwento o alamat sa inyong probinsya? May mga kwento ba kayong narinig mula sa inyong mga lolo at lola tungkol sa pinagmulan ninyo? Ibahagi nyo na yan sa ibaba dahil gustong-gusto naming matuto mula sa mismong karanasan ninyo. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayon at hanggang sa susunod nating pagtuklas. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.